Nabulabog naman ang ilang residente dyan sa barangay Batasan Hills matapos makita sa kanilang lugar ang iba't ibang uri ng pampasabog. Pero nang imbestigan ito ng otoridad, abay lumalabas na wala ng kapasidad palang sumabog ang na-recover nilang bomba. Report mula kay Mark Gabriel. Yan, tinitingnan guys yung may nag-iwan ng... Pasado alas 5 ng hapon kahapon nang mabulabog ang mga residente ng Malaya Street sa barangay Batasan Hills sa Quezon City. Tumambad sa kanila ang iba't ibang uri ng pampasabog nang buksan ng mga pulis ang kahon na ito na natagpuan sa kanilang lugar. Ayon sa construction worker na si Alfredo, ilang araw na nilang napapansin ang kahon na nakapatong sa mga sako ng buhangin. Pero nagduda raw siya kahapon nang subukan niyang buhatin ang kahon na sobra daw ang bigat. Binuksan po, bumagsak po yung isang pero hindi naman po sumabog. Katakot po kami, sir. Siyempre ho, marami pong madidisgrasya. Sana ho kung kami-kami lang, halos po lahat po rito, mga bata. Ang ilang residente, nagpanik daw nang makita ang laman ng kahon, lalo't malapit lang sila sa isang paaralan. Kaya agad silang tumawag sa barangay para magparesponde sa mga pulis. Mabuti nga sir na nagapan yun. Kasi mamaya sumabog eh. Mas maganda na yung ganyan, agapan agad. So kaysa mahuli ng lahat. Ayon sa QCPD Explosive and K9 Unit, 6 na piraso ng military ordnance ang kanilang na-recover. Kabilang narito ang 2 rifle grenade, 3 piraso ng mortar bomb at 1 practice mortar. Pero lahat ito may tuturing daw na inert o wala nang kakayahang sumabog. Napan-checking ng mga EOD technician natin, ito ay mga military ordnance na inert na. So inert meaning wala na silang capable na capability na sumabog, wala na silang explosive content. Karaniwan daw ginagamit ang mga basyo ng mortar bomb bilang demonstration material sa explosive training course. Maaari din daw na ginawa itong souvenir o display ng may-ari nito. Sa ngayon, wala daw nakikitang masamang intensyon ng otoridad sa insidente. Para sa akin, wala naman kasi sa basurahan. Siguro, ang purpose lang talaga is to itapon na yung mga military ordnance. Pero aminado ang pulisya na maaaring maharap sa reklamo ang responsable sa pagtatapon nito, lalo't nagdulot ito ng pangamba sa mga residente. May tama raw paraan sa pagtatapon ng ganitong mga bagay. Those are military ordnance, para kaya mas maganda po report na lang sila, dali na lang sa estasyon para yun nga yung panic, maiwasan natin yung panic. Sa ngayon, patuloy na sinusuyod ng mga pulis sa mga kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy ang taong responsable sa pagtatapon ng mga military ordnance. Muli ring hinikayat ng pulisya ang publiko na laging maging alerto sa paligid at agad na i-report sa otoridad ang anumang kahina-hinalang bagay o tao. Mark Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.